So, isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is October 31, 2025 and this is the last day of October. So, our topic is all about, alam mo na ba ang bago mong status? So, our concept is all about vicarious atonement. So, ang vicarious atonement ay ang nangangahulugang si Jesus ay tumatayo sa ating lugar upang akuin ang parusang dapat ay para sa atin. So, sa pamagitan ng kanyang ganap na buhay at sakripisyong kamatayan, tinubos niya tayo mula sa kasalanan at ibinigay ang kanyang katwiran sa atin. So, dahil dito, tayo ay paniwalang sala at tinanggap bilang mga anak ng Diyos, hindi dahil sa ating kabutihan, kundi dahil sa natapos na gawa ni Kristo sa krus. So, our Bible readings for today is all about Romans chapter 6, verse 4 and 5. ASND version, kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa bautismo sa kamatayan upang kung paanong binuhay na muli si Kristo mula sa mga patay sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa isang bagong buhay sapagkat kung tayo ay nakaisa niya sa kamatayan, tiyak na makakaisa rin tayo sa pagkabuhay na muli. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Christ lived a vicarious life. So, si Jesus ay namuhay ng isang ganap at banal na buhay bilang kapalit natin. So, tinupad niya ang lahat ng hinihingi ng Diyos na hindi natin kayang tuparin dahil sa ating makasalanang kalikasan. So, sa kanyang pagsunod, tinanggap natin ang katwirang galing sa kanya. Second is Christ died a vicarious death. So, si Jesus ay namatay hindi para sa sarili niyang kasalanan, kundi para sa ating mga kasalanan. So, dinala niya sa krus ang bigat ng ating pagkakasala upang tayo ay mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan. And last is Christ rose in a vicarious resurrection. So, si Jesus ay muling nabuhay upang ipakita ang kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. So, ang kanyang pagkabuhay na muli ay simbolo ng ating bagong buhay at pag-asa. Dahil dito is meron tayong katiyakan na makakasama siya magpakailanman. So, dadako na tayo sa ating applications. So, yung first application is acknowledge the vicarious work of God. So, syempre, dapat natin kilalanin na ang kaligtasan ay hindi dahil sa ating sariling gawa, kundi sa ginawa ni Kristo para sa atin. So, dapat tayo magpasalamat sa kanyang sakripisyo at huwag kalimutan ang halaga ng kanyang dugo na ibinuhos para sa ating kapatawaran. Second is adopt your new status and identity in Christ. So, syempre, tayo po ay mga bagong nilalang na kay Kristo. So, hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi tunay na anak ng Diyos. So, ang ating dating buhay ay napako na sa krus at ngayon ay tinawag tayong mamuhay muli sa kabanalan. So, dapat natin yakapin ang bago nating pagkakakilanlan bilang tinubos at minamahal ng Panginoon. And last is approach the Father through the name of Christ. So, syempre dahil kay Jesus, meron na tayong direct access sa Diyos Ama natin. So, sa tuwing mananalangin tayo is maaari tayong lumapit ng may kumpiyansa dahil alam natin, tinanggap tayo sa pamagitan ni Kristo. So, kumbaga, siya yung ating mediator at tagapamagitan na nagbubukas ng daan tungo sa Ama. So, let's go to the last part, which is our discussion. Our discussion talks about what is the importance of being represented by Christ in His life, death, and resurrection. So, for me po, syempre mahalaga na tayo ay kinatawan ni Kristo sapagkat sa pamagitan kasi nga is natanggap natin yung katwiran, kapatawaran, at bagong buhay. So, kung wala siya is mananatili tayong alipin ng kasalanan at hiwalay sa Diyos. Ngunit dahil sa kanyang sakripisyo, may bago na tayong status bilang mga anak ng Diyos at tagapagmana ng kanyang kaharian. So, natutunan ko po na hindi natin kailangan patunayan sarili natin sa Diyos dahil sapat na ang ginawa ni Kristo para sa atin. So, sa pang-araw-araw is nais nating mamuhay ng may pasalamat at kabanalan. So, bilang patunay ng kanyang tagumpay sa ating buhay. So, let's pray po, Lord God, maraming salamat po dahil ikaw ang tumayo sa aming lugar at tinubos kami mula sa kasalanan. Lord God, salamat sa iyong ganap na buhay, kamatayan at pagkabuhay na muli na nagbigay sa amin ng bagong pagkakalanlan. Lord God, tulungan mo kaming mamuhay ayon sa aming bagong status bilang anak ng Diyos na puno ng pananampalataya at pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen.